Ilagay mo ito ngayong February 2026. Taon-taon, merong mga lugar na pinakadelikado dahil dito nagmumula ang grabing kamalasan. Ang tindi po ng kamalasan na makukuha mo ay didepende sa enerhiyang meron ka o sa enerhiyang meron ang tahanan mo. Grabing kamalasan ang maidudulot sa iyo kung ito ay magagawa ng mga malapit sa inyo. Kung ang tahanan niyo po, mayroon kayong mga kapitbahay na malapit sa tahanan mo, o kung yung mga tahanan ninyo tabi-tabi, mag-ingat kayo pagdating po sa mga inauspicious energies na dala po taon-taon. Tatalakayin natin ano o paano ninyo lalagyan ng pangontra ang pinakamalas na lugar sa tahanan ninyo ngayong 2026. Maglagay ka na nito. Alamin mo kung nasaan at kung paano mo ito ilalagay bago pa po mahuli ang lahat. Dahil ang pinakadelikadong lugar sa 2026 ay nasa tahanan ng lahat. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Maraming salamat po sa mga nanonood po sa akin, mga madam, mga sir, maraming salamat po sa inyo. Yung nanonood po sa akin sa United States, maraming salamat po. Sa Canada, sa United Arab Emirates, maraming salamat. Sa Saudi Arabia po, sa Hong Kong, sa Italy po, maraming salamat. Sa Thailand po, maraming salamat. Sa Australia po, maraming salamat. At sa Philippines, sa Pilipinas po, maraming salamat po sa suporta ninyong lahat. Kung kayo po ay may tanong, mag-comment lang po kayo sa baba. Kapag yan po ay aking nabasa, yan po ay aking sasagutin. Merong mga malas na lugar sa tahanan natin sa 2026. Ito po ay mula sa 8 direction. Meron ang tahanan natin yan. At ang bawat direksyon na yan ay po pwedeng magdulot ng iba't ibang enerhiya sa atin. Ngunit, ngayong 2026, ang pinakadelikado sa lahat na pwedeng magdulot ng grabing kamalasan sa inyo ay ang South Area. Pinag-uusapan natin na ang South Area ay isa sa mga lugar na hindi dapat naiistorbo. Tama po yun. Ngayon, bakit ito ang pinakamalas? Dito nagre-reside ang 5 yellow o ang tinatawag po na Wuwang Flying Star. Siya ang pinakamatindi at pinakadelikado sa lahat. Pinag-iingatan po o tinatawag itong dangerous area sa 2026. Dapat alam mo kung paano ka makakakuha ng kamalasan kapag yan ay naistorbo mo o naistorbo ng mga kapitbahay mo. Unang-una po, ang tahanan mo, hindi ka lang titingin sa loob. Titingnan mo ang paligid ng tahanan mo. Tingnan mo kung nasaan ang South Area. Buong South Area yan. Kung malapit ka sa mga kapitbahay, maglagay ka na nito. Maglagay ka po ng asin. Ilagay mo sa garapon, lagyan mo ng tubig, lagyan mo ng Chinese coins. Pwedeng yan ang ilagay mo. At pwede ka rin maglagay dyan ng mga metal objects. Pwede mong ilagay yan para makontrol at ma-drain ang enerhiya po ng 5 yellow. Pwede ka rin gumamit ng 5 element pagoda para po sa 5 yellow sa 2026. Meron pong nabibili na 5 element pagoda para talunin yung enerhiya po ng 5 yellow. Ngayon, kung hindi ka makakabili,
Maglagay ka na lang ng asin o yung salt water po, salt water cure, ilagay mo sa south area, kuha ka ng garapon. Huwag po yung plastic. Kailangan yung garapon mo, pwede kang gumamit ng metal na garapon. Diyan mo ilagay yung salt water cure mo. At maaari din pong ma-activate ang negative energies dyan sa area mo. Kahit po ang mga kapitbahay mo ang gumawa ng movement. Halimbawa, kung sila po ay nagre-reside sa south area banda mo, pero labas na ng property mo, pero yung area na yan, dyan sila, nag-i-stay sila dyan sila nagpapahinga, nagkukwentuhan, na-activate pa rin nila yung area. At syempre, ikaw pa rin ang mamalasin. Pwedeng dalawa kayo, pwedeng ikaw lang. Depende po sa lakas ng enerhiya mo ang maidudulot na kamalasan nito sa iyo. Okay po? So yung palaging pananatili nila sa area, kahit na hindi sila naghukay, o sabihin na natin hindi sila nagwawashing dyan, hindi sila naglalaba dyan. Yung pananatili lang nila, yung pag-upo nila araw-araw dyan, nagkukwentuhan sila, na-activate na nito si 5 yellow. At grabing kamalasan ang maidudulot niyan sa inyong matindi pong financial problem, accidents, maraming uri. Kaya nga po, siya ang tinawag na dangerous flying star sa lahat. Kaya nga po, ang pinakadelikado ay ang South area sa 2026. Ito po ang gawin mo. Okay po. May mga napibili na pangontra base sa feng shui. Pwede kang gumamit ng 5-element pagoda para sa 2026. Okay? Kaya gumagamit ng 5-element pagoda kasi para po yan sa hindi inaasahang galaw o movements ng mga tao na malapit sa iyo. Ngayon, kung wala kang 5-element pagoda, anong po pwede mong gawin? Salt water cure. Kumuha ka ng garapon. Maglagay ka ng tubig, maglagay ka ng asin, lagyan mo ng Chinese coins. Ngayon, kung wala kang garapon, may metal ka na metal glass na maliit na hindi mo na ginagamit. Pwedeng dyan mo ilagay yung salt water cure mo. Hindi mo na gagamitin yan, yung metal glass mo na yan. Itatapon na po yan kasama yung salt water cure pagkatapos ng taon. Okay po? Mas epektibo po yung mga yan kung wala kang 5-element pagoda. Pwede ka rin maglagay ng mga metal objects dyan, kagaya po ng wind chimes, bell. Pwede mong ilagay yan para po makasigurado ka na ang bawat galaw ng kapitbahay mo, hindi ka maapektuhan. Okay po? Sunod po, kung ang bedroom mo nasa south area, paano yan? Ano ang gagawin mo? Wala ka ng ibang room na pwede mong lipatan. Kasi po kung may ibang room ka pa, umalis ka dyan sa room na yan. Hayaan mo yung room na yan na empty. Ngayon po, kung wala na talaga at dyan ka na talaga nagre-reside, sikapin mo lang na makapaglagay ka ng cure. At kailangan po dahan-dahan lang sa pagkilos. Nagigising po ang flying star kapag mayroong malakas na tunog na yumayanig o yung banging po, yung mga bagay na inilalapag ninyo na padabog, yung mga galaw na padabog, iwasan nyo po yun kasi nagigising yun, yung 5 yellow po. Nagigising yan, na-activate yan. At yung TV po, kung may TV kayo dyan, huwag nyo munang ilagay dyan, iurong nyo na muna. Okay? Huwag nyo munang direktang ilagay sa south area para po hindi na-activate ng husto yung flying star. Pero pwede pa rin naman po. Halimbawa, dyan ka na talaga natutulog, no choice ka na, pwede ka pa rin matulog dyan. Iwasan mo lang na maglagay ka ng kama na ang bed cover mo kulay red, kulay pink. Iwasan mo na lang yan. Ang gamitin mo, gray, white. Yan ang gamitin mo. Napapahina niyan si 5 yellow. Or ibig sabihin, hindi siya magigising. Kapag yan, pati po yung cover ng unan mo,
Palitan mo kung ang cover ng unan mo ay pink, red, orange. O palitan mo po yan, magigising yan si 5 yellow. Ang ipalit mo po, gray or white. Kapag yan ang ginamit mo na kulay, pwede kang manatili dyan sa area na yan nang hindi ka nag-aalala na ma-activate mo ang 5 yellow. Kasi po, kung yung area ay matagal mo nang ginagamit, okay lang po yan. Pwede ka pa rin dyan. Dahan-dahan ka na lang po sa bawat pagkilos mo. At palitan mo na lang po yung kulay ng bed cover mo at yung unan mo. Palitan mo yung balot ng unan mo ng kulay na hindi makakapag-activate kay 5 yellow. So, pwede pa rin pong manatili dyan. Dahan-dahan lang po. Kasi grabing kamalasan ang naidudulot nito kapag yan po ay na-activate ninyo at yan ay na-activate ng kapitbahay ninyo nang hindi sinasadya. Okay? So kung hindi makakabili ng 5-element pagoda, maglagay ka po ng salt cure. Okay? Maglagay ka ng mga metal objects sa south area para po makontrol yung negative energies na dulot nito. Yung piyaw po, gold. Bakit gold ang kulay na maganda? Kasi po, i-drain na rin yan yung lakas po nung yung 5 yellow po. Cure na rin yan. I-drain nito yung negative energies na meron. Kaya gold yung piyaw na maganda sa south. Bukod sa naapis ang Tai Sui, makukuha mo ang suporta ng Tai Sui, makakatulong yung kulay na yan para pahinain yung flying star po na nandiyan dyan. Okay? Pero mahina pa rin yan. Kailangan dagdagan yan ng salt cure, mga metal objects. Pwede rin kayo maglagay ng mga black obsidian dyan. Yung black tourmaline pwede rin ilagay po sa area na yan. Kung may crystal kayo, pwede kayo maglagay niyan bilang pangontra po. Okay? So, iwasan po muna ang paglalagay ng halaman sa south area. Pero po, kung yung south area ninyo, garden nyo na yan talaga, okay na yan. Huwag na kayong magdagdag. Okay? Kung halimbawa po garden, nandyan yung maraming halaman ninyo, no choice kayo, hindi nyo maililipat. Huwag nyo na lang silang dagdagan. At iwasan nyo muna yung pag-cut ng puno dyan o yung ang pagtitrim ng mga plants ninyo, kung yan ay nasa south area, iwasan nyo muna. Kung talagang kinakailangan itong itrim, itapat po ito sa auspicious days. At kung minsan po ay kailangan tumawag kayo ng marunong para tulungan kayo na gumawa sila ng ritual bago kayo mag-cut. Kasi na-activate din po at na-offend ang Tai Sui kapag ginawa nyo yan sa south. Paalala po mga madam, mga sir, kung kayo po ay may mga anak na Year of the Pig o yung mga Year of the Pig po, mag-ingat po kayo sa tubig. Ibig sabihin, swimming pool, dagat, lake, o anumang uri ng bodies of water yan mga madam, mga sir. Mataas po ang accident sa tubig. Lalo-lalo na po sa mga bata na Year of the Pig. Ingat po kayo sa tubig. Kung po pwede na wag silang hayaan na mag-swimming, wag nyo po muna. Kung pwedeng i-delay nyo. Kung pwedeng i-postpone nyo po. Kasi mataas ang aksidente sa tubig para sa mga sign na yan. Okay po. So kahit malaki na kayo, ingat pa rin po kayo. Kahit pa sabihin na natin, nasa tamang edad na kayo at kayo ay Year of the Pig, ingat po kayo. Ngayong 2026, mayroong mataas po ang accidents sa tubig ng mga Year of the Pig. Okay po, so paalala lang po yan mga madam, mga sir, na kapag kayo ay magsuswimming, mag-ingat po kayo at maghanda kayo or magdala kayo ng mga protective amulets para sa inyo. Lalo na po kung talagang nasa tubig yung trabaho ninyo at kayo ay Year of the Pig, pwede pa rin naman yan. Magdala ka ng protective amulets mo at mag-ingat ka. Para po sa nagtatanong kung nasaan ang south area, ang south area po ay makikita po gamit ang compass. At hindi lang south ang makikita mo po, makikita mo ang 8 directions. Kung nasaan ang mga ito, gamit po yung compass. Tumayo ka sa gitna ng tahanan mo, nakaharap ka, papalabas, nakaharap sa front door po.
At makikita mo kung nasaan yung mga area na yan, nasaan yung south. At maglagay ka po dyan ng cure at iwasan na istorbohin ang south. Mahalaga ang paglalagay nito dahil ang mga kapitbahay po, hindi natin nakokontrol ang galaw nila. At hindi naman nila alam. May mga tao na hindi alam. May mga tao na alam ito kung minsan sinasadya nilang gawin na istorbohin ang south, lalo na kapag nakita nila na malapit ito sa iyo para malasin ka. May ganun talagang tao. Kaya dapat tinitingnan ninyong maigi at nakahanda kayo. Kasi hindi naman lahat ng tao kaibigan mo o gusto ka. Sometimes nakangiti sila pero iba ang intensyon nila. So lagi po natin tatandaan yan. Iba't iba ang ugali ng bawat isa. Kaya't dapat tayo ang mag-adjust sa kanila. Maglagay tayo ng proteksyon para sa mga sarili natin. Para hindi po tayo malasin. Kasi mas malaki ang epekto nito sa inyo. Depende sa kung ah, ano ang enerhiya na meron ka. Okay? So, ilan lamang po ito sa mga po pwede ninyong gawin at pinakamahalaga po sa lahat. Dahil po pwedeng mabago nito kung ano man yung prosperity na meron ka na at magdulot ito sa iyo ng grabeng kamalasan. Okay po?